tayo, no? Ang pag-aralan po natin, when God's hard way becomes your story of victory. Okay? Hindi ko alam kung nagawa na nila. Okay? Pag yun daw bagay na ginagawa ng Diyos na mahirap para sa atin, nag-e-echo, Brad? Yung mic? Okay? Yun daw ay nagiging daan na para maging kwento ng tagumpay natin. So, sino sa inyo yung nakakaranas ng bagay na sobrang hirap? Nag-struggle kayo, lahat. Pero hindi pala natin alam na yun pala yung magiging istorya ng buhay natin. Okay? Nag-e-echo tayo. Okay lang ba? Okay? Ng tagumpay ng buhay natin. Buksan natin sa Isaiah 55, 8 to 9. Yan. Yan, familiar yung verse na yan, ha? Very familiar yung versikulo na yan. Sige nga, kabisaduhin nyo sa lahat. For my thoughts, neither declares. Okay. Next, verse 9. As the heavens are higher, so are my ways and my thoughts. So, ibig sabihin, wala ho tayong control sa lahat ng bagay. Amen. Whether we like it or not, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay meron pong daan sa lahat ng bagay na yan, pero hindi natin pwedeng saklawan yung isip ng Diyos. So, dapat tandaan nyo yan. Amen? Pag ang bagay na mahirap ay nagiging daan ng istorya o kwento ng ating buhay. Tayo po, marami tayong mga experience sa buhay natin o karanasan, mga challenges, marami tayong mga dinadaan ng mga difficulties sa buhay natin. At minsan, nararamdaman po natin na lahat po ng mga ginagawa natin na yon, laging may humaharang. Di ba? Laging mayroong obstacle. Para natin ma-overcome yung lahat ng yan, kailangan nating magsikap na talagang lagpasan. At mayroong mga panahon na kino-question natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? At nagtataka tayo bakit nangyari yung bagay na yon na hindi naman natin inaasahan na talagang mangyayari. Hindi natin ine-expect. At minsan nararamdaman natin na tayo ay helpless or nadi-discourage tayo. Ngunit ngayong araw na to, atin pong pagsasama-samahin na pag-aralan, ito pong kapangyarihan ng transformation po o pagbabago na dapat po pala nating i-embrace yung God's hard way. Dapat pala nating yakapin yung mga daan na mahirap na ginagawa ng Diyos. Okay? Sa Bible po, marami po tayong malalamang mga istorya ng individual na umarap sa iba't ibang klaseng paghihirap o hardship. Pero after all na sila po'y dumaan sa lahat ng bagay na yon, ay naging matagumpay sila. Ito pong mga istoryang ito ay nagsisilbing paalala sa atin na lahat ng ating mga pagsubok at paghihirap ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. Ngunit ito po'y nagkakaroon ng potensyal sa panibagong kapitulo ng ating personal na kwento ng tagumpay. Now, puntahan po natin itong chapter 7 ng Exodus. Pag-aralan po natin. Ito pong Exodus 7, ito po ang sabihin nating confusing na salita na sinabi ng Diyos. Chapter 7, sige plus mo nga. Yan. The Lord said to Moses, "See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron." Tagalog natin, open natin sa Tagalog, mas maganda, para mas maintindihan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tignan mo, ginawa kitang Diyos kay Pharaoh. At si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta." If you will notice, mga kapatid, teka lang, bago may lipat. If you will notice, sa verse 1, ang sabi ng Bible,
ginawa ng Panginoon si Moises na ano? Diyos kay Pirao. Okay? Now, remember, mga kapatid, ito po yung tatandaan nyo ha, pag kayo po yung humaharap sa mga hardship ng buhay nyo, ang unang gagawin sa inyo ng Diyos, gagawin kayong Diyos. Amen? Doon sa kalaban nyo. Do you understand, church? Okay? So God will make you a God to your enemy. Para yung kalaban nyo ay hindi po kayang atakihin kayo. Yan. Tandaan nyo lahat, ha? Lahat ng hardship nyo, lahat ng struggle nyo, lahat ng kaaway nyo, pag kayo'y humaharap dyan, kayo po'y Diyos. At ang sabi dyan, na si Aaron na yung kapatid ay magiging iyong propeta. So, bukod po sa pagiging Diyos mo, if you have an enemy, meron ka hong kasamang propeta o tagapagsabi kung ano yung gagawin mo. Okay. Naintindihan niyo po? So, matatakot ba kayo pag may kalaban kayo? Pag dumadaan kayo sa isang mahirap na daan? Hindi. Kasi, ang sabi ho ng Bible, kayo po'y Diyos. Okay? Hindi yung Diyos na nasa langit, ha? Kayo ginagawang Diyos ng Panginoon na makapangyarihan para labanan nyo yung inyong kaaway. And then, sa verse 2, ang sabi dyan, iyong sasalitain lahat ang aking inuutos sa iyo. At sasalitain kay Parao ni Aaron ang iyong kapatid upang kanyang pahintulutan ang mga na anak ni Israel ay lumabas sa kanyang lupain. So ito ang usapan. Utusan kita, kung ano yung sinabi ko sa iyo, dapat yun ang sasabihin mo. Walang labis, walang kulang. Okay? Kung paano yung labanan yung kaaway nyo, kung ano yung sinabi ng Diyos, walang labis, walang kulang. Eksakto. Hindi ka pwedeng magdagdag. At yung kapatid mo, siya ang magsasalita na sabihin, palabasin ang Israel sa kanyang lupain. And verse 3, ano sabi diyan? At aking pagmamatigasin ang puso nino. At aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. May napansin po ba kayo? Basically, mga kapatid, inuutusan ng Diyos si Moises at sabihan si Parao na para palayain ang bansang Israel. Tama? Pero ang sabi ng Diyos, pag kinausap mo siya, papatigasin ko yung puso niya. Amen? Ang sabi ng Panginoon, mangaral ka, Brother Michael, pero yung papangaralan mo, patitigasin ko yung puso. Amen. So, kung titignan nyo sa dalawang part na yan, yung free will ni Parao nawala. Kasi ang Diyos mismo yung nagpatigas ng puso niya. Pangalawa, kung ikaw si Moises at sasabihin mo sa akin, Panginoon, kala ko ba ginawa mo akong Diyos sa harap ng aking kaaway? Okay? At anuman yung sasabihin ko, yun ang sasabihin ko sa aking kaaway. Pero bakit ganun, Panginoon? Papupuntahin mo ko kay Parao at sasabihin ko na palayain mo ang mga Israelita at pagkatapos sasabihin mo sa akin ngayon, papatigasin ko yung puso niya at hindi siya papayag na lumaya ang mga Hudyo. Amen. So, nakikita niyo po yung nakaka-confuse ang Diyos. Kaya sabi niya, your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. Di ba? Makukonfuse ka. Panginoon, naglingkod ako sa iyo, pagkatapos, ito namang ginagawa ko, bakit puro hirap yung nararanasan ko? Bakit ako lagi nag-struggle? Inutusan mo ako, Panginoon, sumunod naman ako eh. Lahat ng sinabi mo, sinabi ko. Pero bakit pagpunta ko doon at sasabihin mo sa akin,
Hindi ka papayagan ni Pharaoh. Ako ang magpapatigas ng puso niya. Amen. Now, usapan muna natin yung buhay ni Moises bago tayo tumuloy dyan. Pause muna tayo. Ano ba yung buhay ni Moises? Si Moises po ay pinanganak nung panahon na ipinapapatay lahat ng mga bata. Tama? Alam niyo ba yung buhay ni Moises? Si Moises po ay pinilit na mabuhay at iniligay sa isang, ano bang Tagalog niyan? Basket, okay? At pinalutang sa ilog para lang makatakas sa kamatayan. Tingnan niyo po yung buhay ni Moises, ha? Let's go deeper, mga kapatid, doon sa concept ng God's hard way. Si Moises po ay nakuha ng anak ng Pharaoh at pinag-aral at lumaki, mga kapatid, sa Ehipto, sa magagandang mga eskwelahan at universidad ng 40 taon. At pagkatapos po ng 40 taon na siya'y nakaposisyon sa posisyon na napakataas sa panahon ng Pharaoh na nanunungkulan, siya po ay nagkaproblema. Nakapatay po siya ng sundalo ng Pharaoh at siya po'y tumakas. At si Moises po'y itinrain ulit ng Diyos ng 40 taon. Saan? Sa disyerto. Nawala yung kanyang pananalita, hindi siya marunong magsalita, at ginamit niya si Aaron. Kung titignan nyo, mga kapatid, at i-explore nyo, ang buhay po ni Moises ay isang buhay na puro hardship. Amen? Puro paghihirap. At kung titignan nyo, mga kapatid, sa kanyang paggawa sa Panginoon, lahat sinusunod niya. Lahat ng bagay, mga kapatid, sinusunod niya. Marami siyang obstacle, marami siyang trials, marami siyang, mga kapatid, na personal doubts and failures, pero siya ay hindi bumitaw sa Diyos. Now, going back to the scripture, gusto niyo bang maging Moises? Yan. Balik tayo sa scripture kanina. Sino gusto maging Moises? Pinanganak ka, pagpanganak mo, may nag-aabang na kamatayan. Pero naging maganda yung future niya. Yung future niya, sobrang ganda. Pero after all, nagkaroon siya ng problema, umalis siya. At ito, babalik siya sa bansang Ehipto na kukunin niya ang mga Israelita. Ang sabi sa Paul, ngunit si Pharaoh ay hindi makikinig sa iyo. At aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mahukbo, ang aking bayan. Now, kung ikaw si Moises, Brother Raynante, malilito ka sa Diyos. Pumunta ka doon, salitain mo lahat ng aking sasabihin. Pero tandaan mo, si Pharaoh ay patitigasin ko ang puso at hindi siya makikinig sa iyo. Amen? Brother John, pumunta ka at mangaral doon sa phase 10. Pero yung mga tao dyan, matigas ang puso, patitigasin ko ang puso at hindi yan makikinig sa iyo. Anong gagawin mo? And you will question God. Diba? Tatanungin mo ang Panginoon, Lord, bakit sa dami ng pinapagawa mo sa akin, at ito, papupuntahin mo ko rito, ba't pahihirapan mo ko? Amen? Kita niyo, mga kapatid, si Job, di ba? Pinayaman ng Diyos ng sobra. Pero after all, kinuha ng Diyos lahat yung yaman. So kung titignan niyo yung konsepto ng isip ng Diyos, hindi mo pwedeng marok. Amen? Kita mo si Joseph. Di ba? Ganado siya magkwento. Ang sabi niya sa mga kapatid niya, na naginip ako, na yung mga bituin ay luluhod, ang anong tawag yan? Yung mga Esther, luluhod sa akin. Lumuhod sa akin. So, napahamak yung buhay niya. Ang dami niyang dinaanan. Di ba? Nagsilbi siya ng tapat.
kay Potiphar. After all, ano nangyari sa kanya? Napagbintangan pa siyang ng rape, nakulong pa siya. Amen? Kung titignan nyo yung mga buhay ng mga patriarka at mga Kristiyano, kung titignan nyo, bakit nangyayari yung bagay na yon na hindi mo maintindihan yung konsepto ng Diyos sa buhay mo? Amen? Naiintindihan mo ba kung bakit dumating sa buhay mo, halimbawa si Pastor Raquel, di ba? Yung konsepto ng life niya, bakit hindi siya nakapag-asawa? Amen? Tama? Yung konsepto ng buhay mo, bakit kinuha ng Diyos ng maaga yung buhay ng asawa mo? Amen? Bakit ka nagkasakit? Bakit nangyari sa ito? Lahat, kung hindi mo maintindihan ng Diyos. Kung si Moises, mga kapatid, ay pinapupunta sa kanyang kalaban at siya'y pinagawang Diyos ng Diyos para lang matakot yung kaaway, at siya ay binigyan ng salita na bawat salita na sasalitain niya ay hindi po pwedeng magkamali. Pero pagdating doon, at bago ka pa dumating, sasabihin ka ng Diyos na bago ka pa dumating doon, yung puso ng kausap mo, pinatigas ko na at hindi yan makikinig sa'yo. Amen? And hindi lang po yan. Even in chapter 10, buksan nyo, of Exodus, anong sabi ng Panginoon? Dumating na lahat yung mga dilubyo. Sige, ang sabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Perao, magpaparating ako ng salot. Ano sabi sa chapter 1? At sinabi ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Perao, sapagkat aking pinagpamatigas ang kanyang puso. Lord, papasukin ko yung kaaway ko, tapos hindi mo naman ako tutulungan. At tapos, pagmamatigasin mo yung puso niya, at ang puso ng kanyang malingkod, hindi lang siya, ang sabi ng Bible, hindi lang pinagbatigas ng Diyos yung puso ni Pero, pati yung puso ng kanyang malingkod, upang mapakilala ko itong aking mga tanda sa gitna nila. Pero it's not the reason eh. Pupuntahin mo ko doon, gagawa ko ng isang milagro, mapapakilala sa gitna nila yung lahat ng tanda, pero ang hirap mong intindihin ng plano ng Diyos. Amen? Naiintindihan niyo ba yung plano ng Diyos sa buhay niyo? Taas nga ang kamay. Naiintindihan niyo yung plano ng Diyos sa buhay niyo? Amen? Bakit dumaan kayo sa different struggles and hardships sa buhay niyo? Tingnan niyo yung journey ni Paul, mga kapatid, di ba? Si Paul, mga kapatid, yung conversion ng Christianity niya, matindi. Si Paul po yung pumapatay ng mga Kristiyano. Siya yung nagpe-persecute ng mga Kristiyano. And along the way, mga kapatid, papatay pa siya ulit. Pero binulag siya ng Diyos. Pero yun yung ginamit ng Panginoon. At ang dami niyang imprisonment, di ba? Ang dami, yung kanyang sinasakyang bangka o barko, muntik nang lumubog para lang ma-spread yung gospel ng Panginoon. Ang dami niyang struggle. Amen. So kung titignan mo, lahat ng journey natin sa mundong ito, sobrang hirap. Hindi po madali. When you are asking something from God, it is not easy, church. Pag may hihingin kayo sa Diyos, hindi po madali. Amen. May hinihingi ba kayo sa Diyos? Hindi po madali. Hinihingi ng bansang Israel na makalaya sila sa Ehipto, pero hindi madali. It's not easy. Bakit? Kasi kung madali, at hindi pinagmatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh, listen church, at hindi, mga kapatid, ginawa ng Diyos na hindi makinig si Pharaoh kay Moises, at pumunta si Moises doon, na isang part lang, na-convince niya si Pharaoh na palayain ang mga Israelita, magmamalaki si Moises na ito'y sa sarili kong lakas. Amen? Do you understand what I'm saying, church?
So, ibig sabihin, ang Diyos, kung meron kang hinihingi, hindi po madali. Kasi pag pinamadali ng Diyos at sasabihin mo sa iyong abilidad, sa iyong kakayanan, sa iyong karunungan, magmamataas ka. Amen? At sasabihin mo sa Diyos, hindi mo nakikilalanin ng Diyos. Bakit ilang beses, basahin niyo po ang Exodus 7 hanggang 10, hanggang 11, ilang beses pinagmatigas ng Diyos ang puso ni Pirao. Bakit? Para si Moises ay hindi magmalaki na ito'y sa sarili niyang kakayahan para mailabas niya ang mga Israelites sa Ehipto. Amen. Kasi pag pinapadali ng Diyos yung buhay, nagmamalaki ang tao. Amen? Pero, pag pinahihirapan ng Diyos, ang lagi mong sinasabi, it is by the grace of God. Amen? At hindi lang yon. Nung lumabas sila sa Ehipto, mga kapatid, going to promised land, hindi rin madali sa mga Israelita. Ang una nilang hinarap ay dagat na pula. Kung titignan nyo, makinig kayo, kung titignan nyo, pwede namang paikutin ng Diyos na hindi sila dumaan sa dagat na pula. Amen. Tama mali? Pwede namang sabihin ng Diyos, dumaan kayo, huwag kayong dadaan dyan kasi makukorner kayo ng karagatan dyan. Doon kayo dumaan sa iba. Pero sa dinami-dami ng dadaanan, doon sila pinadaan ng Diyos. At na-corner sila. Amen? Kasi pag minadali ng Diyos, yung way papuntang promised land, mga kapatid, hindi ho matetest ng Diyos kung sino yung tapat at hindi tapat sa kanila. Pag pinamadali ng Diyos ang papunta sa langit, hindi ho matetest ng Diyos kung sino yung tapat at hindi tapat. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, makipot ang daan papunta sa kaharian. Malawak ang daan sa kasamaan. So, ibig sabihin, mahirap. Hindi basta-basta. Kaya yung bansang Israel, nung nandun na sila sa harap, listen church sa harap ng mga dagat na yan at wala silang pupuntahan, na-corner sila. Ang una nilang sinabi kay Moises ay Moises, papatayin mo ba kami rito? Dahil walang libingan sa Ehipto, dito mo ba kami ililibing? Amen? Di ba ganyan tayo pag may nararanasan? Walang corner ka di ba? Dumating na ba sa life nyo na na-corner na kayo? Yung talagang wala na kayong malusutan. At sasabihin nyo, Panginoon, ano ba itong nangyayari? Bakit ako naku-corner ng ganito? And if you ask God sa buhay mo, mga kapatid, at sasabihin mo, Lord, hindi ko na alam yung gagawin ko Amen? Ang Diyos magbibigay sa inyo ng instruction every now and then. Kay Moises, from 7 to 10, nagbibigay siya ng instruction. Pero kung titignan nyo, laging pinagmamatigas ng Diyos ang puso niya. Kasi ayaw ng Diyos na maging madali yung bagay na mangyari sa buhay natin. Kasi ayaw niya na tayo'y magmalaki sa kanyang harapan. And everything na nangyayari sa atin ay meron pong purpose ang Diyos, mga kapatid. Si Moises, bago siya naging ligtas ng bansang Israel, ang dami niyang dinaanan. And you can see, mga kapatid, yung purpose nun, nung una hindi mo maintindihan. Si Joseph, bago siya dumating sa estado na pangalawa, na kanang kamay ni Pharaoh, hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari sa kanya. Pero lahat ng iyon, at the end of the day, makikita mo kung ano yung purpose ng Panginoon, bakit niya ginagawa yan sa buhay mo. Everybody say, Amen. 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 Kaya pag nako-corner ka sa buhay mo, Sister Brenda? Ibig sabihin,
Dalawang bagay ang tatandaan mo. Ikaw ay pinapaging Diyos ng Diyos. At pangalawa, anumang sabihin ng Diyos, huwag kang magdadagdag at huwag kang magbabawas. Amen. At the moment na dinala ka ng Diyos sa dagat na yan at wala kang mapuntahan, isa lang ang sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ikaw ang nagbigay nito. Ikaw din ang gagawa ng paraan kung paano ako makakalabas dito. Everybody say amen. Di ba ang sarap mga kapatid na lahat ng dinanas mong hirap na binigay po ng Diyos na daanan mo ay nagiging istorya ng tagumpay sa buhay mo. Amen? Lahat na nangyari mga kapatid sa Bagong Silang, kaya po naging Bagong Silang Church to, marami pong hardship na dinaanan. Amen? Marami pong paghihirap na dinaanan mga kapatid. At hindi po magiging ganito ang Bagong Silang at magiging istorya ng tagumpay kung walang dinaanan na mga paghihirap sa buhay po ng bawat Kristiyanong naglilingkod sa lugar na ito. Amen? Alam natin mga kapatid ang dinaanan ng Bagong Silang from the very start mga kapatid. Pero hindi tayo makakapagkwento ng magandang kwento ng tagumpay kung hindi natin naranasan yon. Hindi ka makakapagkwento ng magandang istorya sa buhay mo ng tagumpay kung hindi mo naranasan yung mga nararanasan mo ngayon mga kapatid. Amen. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Wala tayo dapat isipin, mga kapatid, na dapat isipin natin, bakit ang hirap ng buhay ko? Amen? May mga bagay na nangyayari sa inyo at ito po'y nagiging tagumpay. Kita nyo si Jesus Christ. Yung redemption natin, di ba? Nakikita nyo ba yung redemption natin? Di ba, sikat na sikat si Jesus. Nagpapagaling. Grabe yung wisdom niya pag sumagot sa mga Pariseo, sa mga iskriba. Napabasa niyo ba ang gospel? Grabe yung talino ng Panginoon, di ba? Pag binasa niyo, basahin niyo yung Matthew chapter 12, diretsuhin niyo yan. Tignan niyo kung gaano sumagot ang Panginoon. Napaka-sharp ng mga sagot niya. Kaya kung titignan mo, hindi humadali yung redemption natin. Pwede naman tayong tubusin ng Diyos na hindi na siya magpapapako sa krus, hindi na siya ahampasin, at yung paghampas sa kanya kasama yung kanyang mga laman, hindi na po siya puputungan ng korona na bumaon hanggang yung kanyang utak at magkahirap. Pwede naman tayo eh. Di ba? Pwede naman tayong tubusin, Pastor Raquel, ng napakabilis. Dahil Diyos siya eh. Pero pinapakita niya doon na hindi mo pwedeng makuha ang tagumpay nang hindi ka dadaan sa kalbaryo ng buhay mo. Amen? Hindi mo pwedeng makuha ang Calvary, mga kapatid, at sa bundok hanggat hindi ka dumadaan sa mga struggle at pagpapapako ng sarili mo araw-araw. Amen? No, tinuturo ko sa inyo to mga kapatid para maintindihan nyo na yung greatest defeat ninyo mga kapatid will become your greatest victory in your life. Kasi ang ultimate victory mga kapatid natin sa buhay natin is na-overcome natin yung sarili natin at saka yung mundong ito. Yung crucifixion ni Jesus Christ, isa sa pinakamahirap na bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng tao pero ginampanan niya. Hindi humadali. And that is a God's hard way. Kaya, tingnan nyo po yung proseso ng buhay nyo. Marami ho dito, ang church po is 37 years na. Ang membro in and out. Tama? Hindi nakakatagal. Wala na dito yung iba. For 37 years. Ilan na lang natitira dito. Bilang na lang yung natitira dito. Yeah, amen? Yan, tingnan nyo yung katabi nyo. Baka susunod na taon, wala na rin yan. Amen?
Marami hong nawawala. Now, tingnan nyo. 2 milyon silang lumabas sa Ehipto. Pero ang tanong ko sa inyo, yung lahat ng 2 milyon na yon, hindi po nakapasok yon. Kasi yung mga bata na, from 20 pataas, nilagas ng Diyos. Ang tinira niya yung 20 pababa. Amen? At maging si Moises, hindi nakaabot sa lupang pangako. Amen? So kung titignan nyo, ang dami hong nawawala. Bawat struggle ng bansang Israel during the time, ay anong nangyayari? Laging may nagre-reklamo. Wala hong reklamo, mga kapatid, na nawawala. Dahil lahat ng senaryo, puro sila reklamo. Lahat. Kaya yung mga tao na puro reklamo, yun ang unang nawawala sa church, sa Panginoon. Amen? Kaya lahat tinanggal ng Diyos. Ang hirap nun, no? Ang tagal mo na naglalakbay. 40 years na naglalakbay ka. Almost 40 years na naglalakbay ka sa wilderness. After all, ang sabi ng Diyos, mareklamo ka, ha? Sige, panereklamo mo, ha? Tanggal. Amen? Tanggal. Amen? So, lahat ng part ng buhay natin ay meron pong struggle. Pero, sino gumagawa ng hard way? Ang Diyos. Hindi niya pwedeng madaliin ang buhay natin. Dahil pag ginawa niyang madali ang lahat ng gusto natin, hindi ho tayo magsisikap sa buhay at sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi ko sinasabi na ang Diyos po ay Diyos na nagpapahirap. Pero ang Diyos po ay Diyos na nagpapatunay na lahat ng nangyayari sa buhay mo ay kaya kanyang ilabas sa sitwasyon na yan. Do you understand, church? Amen? Kaya nga, minsan hindi mo maabot yung kaisipan ng Diyos. Hindi mo makita kung ano yung daan ng Panginoon. Kasi ang hirap mong intindihin. Ang hirap mong abutin. Amen? Hindi mo talaga maintindihan. Nakapag-asawa ka ng maaga, nag-asawa ka, tapos wala ka namang anak. Di ba maintindihan? Di ba? Nakapag-asawa ka, tapos yung asawa mo, hindi mo kasama sa church. Amen? Naintindihan nyo ba? Yes. Oh. Nabuhay ka sa mundong ito, hindi ka nakapag-aral, tapos yung mga magulang mo, naging problema mo, broken family kayo, di ba? Ang dami mong dinanas sa buhay mo, hindi mo minsan maintindihan. Do you understand, church? Yes. Di ba? Yung mga anak mo na pinipilit mo maglingkod sa Diyos, hindi nakapaglingkod sa Panginoon, nawala ng hindi magandang paraan, di ba? Hindi mo minsan maintindihan. God's hard way becomes the story of your victory. Di ba? Hindi mo maintindihan eh. Gusto mo magsama kayong mag-asawa, pero dahil wala kayong kinikita dito sa bansang Pilipinas, kailangan niya mag-abroad. Amen? Ang tagal mo na nagsisimba sa church, yung pamilya mo hanggang ngayon hindi mo masama, asawa mo, anak mo, ikaw lang nag-iisa. Amen? Sabi ng Diyos kay Moises, patitigasin ko yung puso niyan eh. Hindi yan makikinig sa'yo. Amen? Ang hirap mong maintindihan yung isip at daan ng Diyos. Minsan, nagka-question ka, bakit ganito yung nangyayari? Amen. There is no easy way, mga kapatid, sa Panginoon. Right? Wala hong madali sa Panginoon. Dahil ayaw niyang maging madali. Dahil pag naging madali,
magkakaproblema ka. Amen. Now, listen, church. Alam nyo to? Nasaan yung isang ano dito? Pakiabot nga to, Brother Michael. Dito. Uy. Nagbabounce ba siya? Nagbabounce siya? Bakit siya nagbabounce? Ha? Pag dito, ayaw. Saan siya nagbabounce? Saan ka magbabounce? At tataas ulit? Sa hard way ng Diyos. Pag ginato ko ito, hindi ko siya magbabounce. Pag nilagay ka ng Diyos sa malambot na lugar, hindi ka muling aangat. Do you understand what I'm saying, church? Bakit siya nagbabounce? At nagbabounce pa ng mataas. The more na dinidiktik ka ng Diyos sa matigas na lugar, the more natataas ka. Amen? Kaya huwag kang matakot. Huwag kang kabahan, mga kapatid. Huwag kang magamba na bawat bagsak mo sa matigas at kung gano'ng katigas at gano'ng kalagpak ang binagsakan mo, gano'n kataas, itataas ka ng Diyos ulit. Amen? Dahil pag ikaw po ay pinabagsak ng Diyos sa malambot, wala hong mangyayari sa buhay mo. That's right. That's right. Amen? Amen. Nakita nyo? Gusto nyo ba sa malambot? Ha? Or gusto nyo sa matigas? Habang inahampas ka ng Diyos ng mataas, ang galakabak mo na matigas, lalong mataas po yung pagtaas mo. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen? Kaya, huwag ka hong mag-alala. Huwag kang mag-isip, mga kapatid. Amen? The more na mas matigas ang binabagsakan mo, the more na tumataas po yan. Ayaw ng Diyos na komportable ka. Ayaw ng Diyos na magpahinga ka. Ayaw ng Diyos na paisi-isi ka. Kasi mga kapatid, hindi ka mag-grow, hindi ka tataas, hindi ka malilip, mga kapatid. Amen? Kaya si Moises, mga kapatid, bakit siya tumaas ng mundo? Hindi man siya nakapasok sa lupang pangako. Hindi natin alam kung namatay siya. Or kinuha siya ng Diyos. Pero hindi nakita ang kanyang bangkay. Amen? So mas higher level yung binigay sa kanya ng Diyos. Amen? So gusto mo na mas higher level, aba, magpabagsak ka doon sa pinakamatigas. Kasi the more na matigas ang binabagsakan mo, the more na tumataas siya. And you cannot see your growth. You cannot see your potential. You cannot see, mga kapatid, your ability unless naibagsak ka ng Diyos sa matigas na lugar. That's right. Amen. Do you understand, church? Amen. Minsan nag-iisip ka, ba't nawala lahat sa buhay ko? Di ba ang sarap? Pag binabagsak ka ng Diyos, sino sumasalo? Ang Diyos din. Yes. That's right. Amen? The more na mataas at matigas, the more na tumataas yung level ng life mo. Amen? That's why God's hard way becomes the story of your victory. Amen? Mawala man sa'yo lahat, Sister Nelly, dumaan ka man sa hard way sa buhay mo, pero tandaan mo, the more na binabagsak ka ng Diyos sa matigas na lugar, the more na itataas ka ng Panginoon at maaabot mo yung langit. Maaabot mo ba yung langit dyan? Hindi mo maabot ang langit, mga kapatid. Para maabot mo yung langit, hindi ka pwedeng ibagsak ng Diyos sa malambot na lugar. Ibabagsak ka ng Diyos sa matigas. The more na tumitigas yan, the more na nakakarating ka sa kariyan ng Panginoon. And it is not easy, church. Hindi po madali.
marami yung bumibitaw dahil mas marami ang gusto sa komportableng lugar. Mas maraming gusto doon sa malambot na lugar. Mas maraming gusto doon sa bagay na gusto nila na hindi sila nahihirapan, mga kapatid. But no, that's not God's way. God's way is a hard way. Hindi po yan ang daan ng Diyos. Ang daan ng Diyos ay mahirap. Amen? Kaya lagi niyang sinasabi, marami ang tinawag. Ngunit ko konti ang pinili. Di ba? Ngayon, mga kapatid, may istorya ka na ba ng tagumpay? Kaya lahat ng nararanasan mo sa buhay mo, yan po ang magsisibing istorya ng tagumpay. Nung si Joshua po ay narating nila ang promised land, iba po yung naramdaman nila. Amen? Amen? Nung malapit na sila at talo nila at gabiin yung mga kalaban nila papasok ng promised land, iba po yung naramdaman nila. Pero ang maganda kay Joshua at kay Caleb, mga kapatid, nung nakita nila ang promised land at nag-espiya sila, hindi ho nila tinignan na mahirap yung kanilang dadaanan. Kung si Moises ay huminto, listen church, at sinabi niya, Lord, ano ba yan? Papupuntahin mo ako doon, tapos sasabihin mo sa akin, pagmamatigasin mo ang puso ni Pero at hindi siya makikinig sa akin. But that's a hard way. At nagawa niyang mapalaya ang bansang Israel. Amen. The more na binabato ka ng Diyos, the more na tinataas ka ng Diyos. And it's up to you, church, if you want sa hard way or sa soft way. Amen? Kaya lahat ng bagay na yan, mas maganda na ikaw ay nagiging matibay. Dahil sa kada bato ng Diyos sa iyo, ng palakas sa matigas, the more na tumitigas yung dinadaanan at binabagsakan mo, the more na napapalapit ka sa langit. Amen? The more na dumadanas ka ng mahirap na paraan, the more na ikaw ay laging napapalapit sa Diyos. When God's hard way becomes our story of victory, it is a testament of His grace. It is a testament of His power. And it is a testament of His faithfulness. Pag ang Diyos po, mga kapatid, na pinadaan ka niya sa daan na mahirap at ito'y naging istorya o kwento ng katagumpayan, ito po ay isang katibayan ng kanyang biyaya. Ito isang katibayan ng kanyang kapangyarihan. At ito'y katibayan ng kanyang katapatan, mga kapatid. Amen. Ang atin pong mga biblical characters like Moises, Paul, Jesus, Job, mga kapatid, nakagain sila ng insight kung paano ang Diyos nag-work sa buhay nila. And itong challenges na ito, nag-bring into triumph. Yung kanilang istorya ay naging encouragement, mga kapatid, sa atin para tayo lalong maging matapat sa plano ng Diyos at maging manatili, mga kapatid, sa presensya ng katapatan ng Panginoon. At mga kapatid, itong mga bagay na ito na pinakita sa mga istoryang ito, hindi tayo magre-rely sa ating sariling lakas, mga kapatid, kundi tayo po'y magre-rely sa lakas ng Panginoon. At yung ating mga struggles, mga kapatid, will become our testimony of His goodness and of His redemption, church. Yan po yung pagpapala ng Panginoon sa atin, mga kapatid.
lahat ng tagumpay natin, lahat ng naranasan mong mahirap, yung naranasan mong mahirap, Sister Sally, will become an encouragement to your children, to your neighbor, to your relatives, to your brethren. Yan po ang pinakamaganda sa buhay natin. The more na bumabagsak tayo sa matigas, the more na tayo po'y pinapataas ng Panginoon, mga kapatid. When God's hard way becomes your story of victory, mga kapatid, can we clap our hands to God? And can we say, thank you, Lord? Hallelujah! Hallelujah! Let's worship God and let's all stand, mga kapatid.